Nagkakagulo sa isang bayan dahil kay Inuyasha na pumasok sa bubong ng shrine. At sa loob ay kinuha niya ang banal na hiyas kaya pinagpapana siya pero nakatakas ang natuwang Inuyasha dahil magiging ganap na daw siyang demon. Subalit tinamaan siya ni Kikyo sa puso at nakatulog ang bida. Ngunit nagdudugo si Kikyo na malapit ng mamatay kaya ipinagbilin kay Kaide na sunugin ang banal na hiyas kasama ng kanyang katawan at huwag itong hahayaang makuha ng masasamang nilalang. Kaya nang mamatay ay ginawa nila ang bilin ni Kikyo. Paglipas ng mahabang panahon ay binigay ng lolo ni Kagome ang banal na hiyas at iba pang mga artifact sa ika-15 birthday niya pero wala siyang pake kahit na ang kanilang ninuno ang nagsilbing tagapagbantay sa shrine. Kinabukasan ay normal na araw lang kay Kagome sa school at pagka-uwi ay sinabihan niya ang kapatid na bawal maglaro doon pero hinahanap daw nito si Buyo na alaga nilang pusa na pumasok sa hidden well. Dahil natatakot ang bata ay si Kagome ang bumaba nang matakot sila dahil sa isang boses saka nagpakita na si Buyo. Ngunit biglang nabuksan ang balon at kinuha nito ang walang laban na si Kagome. Isang demon pala ang kumuha sa kanya na natuwa dahil nagbalik na ang lakas nito dahil sa banal na hiyas na hawak ni Kagome. Ngunit nagawa niya itong maitulak dahil na rin sa kapangyarihan ng banal na hiyas kaya nakabalik na siya sa balon at naisip na di ito panaginip dahil nandoon pa rin ang naputol na kamay ng demonyo. Minabuti niyang umakyat doon ngunit tila napunta siya sa ibang panahon. Nakita niya ang banal na puno subalit nagtaka kung ba't bihag doon ang isang lalaking may tenga ng halimaw na di niya natiis na hawakan. Bigla siyang pinagpapana ng mga bantay at ginawa siyang bihag dahil nagtataka ang mga tao sa kanyang pananamit. Saka dumating ang high priestess na si Kaide na nagsagawa ng purification para masiguro na hindi siya isang demon. At napansin din ni Kaide na kamukhang kamukha nito ang ate niyang si Kikyo. Pagsapit ng gabi ay binigyan siya nito ng pagkain at nagpaumanhin dahil natakot silang isa siyang kalaban. Nais na sanang umuwi ni Kagome sa Tokyo pero ngayon lang daw ito narinig ni Kaide. Naalala din ni Kaide na 50 years ago na mula nang mamatay ang ate niyang si Kikyo. Bigla namang winasak ng malaking demonyo ang mga kabahayan at tinalo ang mga bantay saka hinagis ang isang kabayo. Ito pala yung demonyo na nais makuha ang banal na hiyas kay Kagome pero di nito alam ang tinutukoy ng halimaw. Wala silang magawa sa malaking demon kaya naisip ni Kaide na dalhin ito sa hidden well na pinanggalingan ni Kagome. Tumakbo si Kagome dahil alam niyang siya ang pakay nito kaya hinabol siya at humingi ng tulong na narinig ni Inuyasha ngunit nasabik ang bida na gumanti sa babaeng pamana sa kanya. Tumalsik ang dalaga patungo kay Inuyasha na inaasahang mapapatay ni Kagome ang demon dahil akala niyang ito ay si Kikyo. Nang dumating ang demon ay dumating na rin ang mga palaso na may lubid kaya nahila nila ito. Hanggang ngayon ay walang ideya si Kagome kung ba't tinatawag siyang Kikyo ni Inuyasha. Kaya lumapit siya at naamoy ng bida at sinabing mas maganda at matalino daw si Kikyo. Nakabalik ang demon ngunit kumapit siya kay Inuyasha. Samantala di rin maintindihan ni Kaide kung paano nagising si Inuyasha na pinatulog ni Kikyo magpakailanman. Kakagatin na siya ng demon pero nagawa ni Kagome na maputol ang mga kamay nito at nagliwanag ang banal na hiyas na pinuntirya ng halimaw kaya tumalsik ito. Saka pinuluputan siya ng centipede at tinukso pa nito ang half-demon pero di natakot si Inuyasha. Subalit kinain na nito ang banal na hiyas kaya nabuo ang mga kamay at naging pangit na demon. Kaya nakiusap ang bida na tanggalin nito ang palaso na may sumpa subalit tutol si Kaide. Pero wala nang ibang paraan kaya tinanggal ito ni Kagome at nagbalik ang lakas ni Inuyasha na pinasabog ang katawan ng centipede. Saka sumugod at kaagad niyang pinunit ang katawan ng pangit na demon. Gumagalaw pa rin ang kinaroroonan ng banal na hiyas kaya tinanggal ni Kaide at naging buto ang mga ito saka ibinalik sa kanya ang hiyas. Pero nais rin ni Inuyasha na makuha ang banal na hiyas. Pinaligiran nila si Inuyasha subalit sumugod ito sa kanila at muntik nang mahiwa si Kagome. Wala ring kwenta ang mga palaso kaya pinutol nito ang puno upang matamaan ang mga tao. At nagpatuloy ito sa paghabol at pag-atake kaya nabitiwan ni Kagome ang banal na hiyas dahil sa lakas nito. Kaya kukunin na ito ng bida pero nilagyan ito ni Kaide ng kwintas at sinabing magsalita si Kagome para pigilan ito. Gamulong pa ang hiyas kaya sinundan ng half-demon pero sinabi ng dalaga na dapa kaya dumapa nga si Inuyasha at hindi rin ito matanggal ang kwintas. Hanggang sa nabutas nito ang tulay at nahulog sa ilog. Nagsimula ang mga tao na magsaayos ng munting nayon. Nandoon na rin si Inuyasha pero di nito makuha ang banal na hiyas dahil sa sumpa ni Kaide. Kaya sa inis ay winasak ni Inuyasha ang sahig. Saka nagpakilala si Kaide na siya ang bata noon na kapatid ni Kikyo. Dagdag pa ng matanda na si Kagome ang reincarnation ng ate niyang si Kikyo kaya dapat niyang protektahan ang banal na hiyas. Dahil dito ay iginalang na siya ng mga tao sa nayon. Binigyan ni Kagome ng pagkain ng bida at niyaya niya itong magpiknik. Pero dahil galit sa kanya si Inuyasha ay umakyat ito at nagbanta. Kaya sinabi ni Kagome na dumapa ito na nangyari nga sa lalaki.
2 araw na ang lumipas kaya nais nang umuwi ni Kagome. Samantala nagmamasid sa banal na hiyas ang mga uwak kaya pinaalis ni Inuyasha. Kinabukasan ay nagtungo siya sa Hidden Well para subukang umuwi pero nasundan siya ng mga bandido na nais siyang gawing pulutan. Dinala siya ng mga ito sa kanilang boss at nagtaka pa sila sa kasuotan nito. Samantala ang boss na parang baliw ay nais daw ang banal na hiyas kaya hinawakan nila si Kagome. Pero ang tauhan ang pinatay nito kaya tumakbo sila sa nagwawalang boss. Hinahanap siya ni Inuyasha dahil ayaw din itong makuha ng iba ang banal na hiyas. Samantala winasak na nga ng boss ang kanilang base kaya nakipagtulungan na lang si Kagome pero ayaw tumigil ng boss kaya inihagis niya ang banal na hiyas at pinag-utos na wasakin nila ang pader para makatakas. Subalit muntik na siya kundi lang dumating ang bida at binugbog ito. Pero ang banal na hiyas ang inaalala nito at hindi ang dalaga. Kinokontrol na lang pala ng demon ang bangkay kaya nang inatake ito ni Inuyasha ay tumakas ito at naging kalansay ang lalaki. Subalit nakuha nito ang banal na hiyas na hinagis ni Kagome kaya nagmadali sila at sumakay ang dalaga dala ang palaso pero wala siyang alam sa paggamit nito kaya di ito tumama. Lumaki na ang halimaw na ibon ngunit di pa rin umabot ang palaso kaya hinulag siya at kumilos mag-isa si Inuyasha. Nang dagit naman ng isang bata ang demon ngunit tumalon si Inuyasha at tagumpay itong natalo kaya nahulog ito sa ilog. Nagamit ni Kagome ang kanyang natutunan sa swimming class at naisip ng mga tao na isa siyang diyosa ng ilog. Samantala ang banal na hiyas pa rin ang inaalala ni Inuyasha kaya nainis si Kagome sa kanya. Muling nabuo ang halimaw dahil sa banal na hiyas at tumakas ito ngunit naiwan doon ang paa. Naisip ni Kagome na ilagay ito sa palaso kaya tinamaan ng demon at nagliwanag ng matindi ang banal na hiyas sa buong paligid. At nang maghanap sila sa gubat ay nakita ang ulo ng halimaw na naglalaman ng piraso nito. Kaya napagtanto na nabasag ang hiyas at nagkalat ang mga piraso nito. Nanginginig man si Kagome ay pinilit niya pa ring maligo dahil napakadumi na daw niya. At habang lumalangoy ay iniisip kung paano makakauwi. Ngunit pag-ahon niya ay nakatingin ng bida kaya pinadapan niya ito. At nang tignan niya muli si Kagome ay kamukha talaga ito ni Kikyo. Isang babae sa gitna ng mga kalansay ang nakaramdam ng pagbabalik ng banal na hiyas. Dahil di magkasundo ay uuwi na lang daw si Kagome kaya hinihingi ni Inuyasha ang banal na hiyas ngunit pinadapa siya nito. Tinignan ni Kaide ang isang batang nawala ng malay nang bigla itong lumutang dahil kinokontrol ng mga string saka kumuha ng kutsilyo at umatake. Susubukan sanang umuwi ni Kagome pero puno ito ng mga buto ng centipede demon kaya natatakot siya. Saka nasugatan siya ng string at namangha naman ng babae na nakikita ni Kagome ang kanyang mga buhok. Samantala nakita ni Inuyasha na lumulutang ang mga tao at sinugod siya ng mga ito. Nagpakilala ang babae na si Yura the Demon Hair na muling ginamit ang mga buhok para makuha ang banal na hiyas. Tinanong din ito kung nasaan ang iba pang bahagi pero di alam ni Kagome kaya inatake siya nito na dahilan para mahulog siya sa balon. Umatake ang mga kababaihan kay Inuyasha na kinokontrol ni Yura kaya nakipaglaban ito subalit nahuli siya ng mga buhok ni Yura pero pinilit niyang umiwas. Ngunit itinali nito sa isang puno at sinaktan gamit ang mga string na buhok kaya pinilit makatakas ng half demon at naputol ang mga string. Mga kalalakihan naman ang ginamit ni Yura at bumigay na si Kaide. Iniligtas niya naman ang matanda ngunit di niya nakikita ang mga buhok. Samantala nagandahan si Yura sa silver hair ni Inuyasha. Giit ni Kaide na tulad niya ay nakikita din ni Kagome ang buhok kaya kailangan nila ito para matalo ang kalaban. Samantala si Kagome ay nagising sa balon at nakita siya ng kanyang lolo at kapatid kaya nakabalik na siya sa Tokyo pagkatapos ng 3 araw. Nagukay si Inuyasha at dito itinago ang matanda pero nangako siyang babalikan ito sa kahinanap niya ang kalaban. Naniniwala ang lolo ni Kagome sa kwento nito, kaya nilagyan niya ng harang at mga seal ang mapanganib na balon. Hinahanap siya ni Inuyasha at nang malaman na pumasok siya sa balon ay sumunod ang half-demon. Maganda na ang kalagayan ni Kagome pero nag-aalala pa rin siya sa mga nangyari ngunit naisip na makakaya na ito ni Inuyasha. Pinagmamalaki ng lolo na walang makakawasak ng mga seal na nilagay niya. Subalit dumating ang bida pero di naniwala ang lolo na nawasak ang mga seal ngunit pinakita ito ng half-demon. Kinukuha nito si Kagome at nagtaka ang nanay nito kung totoo ang mga tenga ni Inuyasha. Nang makita ng dalaga ang hibla ng buhok ay kinabahan siya at tama nga ang hinala dahil nasundan sila ng buhok ni Yura na umatake sa kanila kaya pinagpuputol ni Inuyasha. Nang makita ni Kagome ang string ay nasugat siya kaya nakita at naputol ito ng kasama. Dahil dito ay nagpasyang bumalik si Kagome dahil mapapahamak din ang pamilya kung di mapipigilan si Yura. Kaya pinahiram ni Inuyasha ang matibay na damit na gawa sa balahibo ng fire rat saka sila pumasok sa balon. Nang makarating ay sinundan nila ang mga string upang mahanap si Yura. Ngunit mga mandirigmang walang ulo ang nakita nila. Kinuha ni Kagome ang mga
mga pana at palaso saka naputol ang kinaroroonan nilang puno at umatake ang maraming buhok na sinasabi ni Kagome ang lokasyon para makailag sila subalit nahuli nito ang bida, saka nagpakita sa kanila si Yura. Nagalit si Inuyasha kaya nakatakas at sinubukan niyang atakihin ang dalaga subalit muli lang siyang nahuli nito, saka ginamit nito ang buhok upang makabuelo at hiniwa ang half-demon. Nang umatake si Kagome ay muntik ng tamaan ng kakampi, subalit dahil dito ay nakita ang mga ulo ng mga biktima. Nainis si Yura kaya sinunog si Kagome at tatapusin na ito kaya umatake ng Blade of Blood si Inuyasha at naputol ang kamay ng assassin. Ngunit ginamit ni Yura ang mga bungo at pinagalaw pa ang naputol na kamay. At pag-atake ni Inuyasha ay sinalag ito ng mga buhok ngunit natusok siya ng assassin at muling nabuo ang kamay nito. Balak na rin siya nitong pugutan pero naunahan siya ng half-demon. Subalit di pa rin ito namatay kahit nabutas ang katawan. Napansin ni Yura si Kagome kaya nagkaroon ng chance si Inuyasha na umatake. Saka sinabi ni Kagome na nasa pulang bungo ang kahinaan nito kaya pinuntahan siya ni Yura at inatake pero di nasaktan si Kagome dahil sa damit ni Inuyasha. Subalit ang leeg ni Kagome ang pinuntirya nito mabuti ay iniligtas ng half-demon saka kinuha niya ang dalaga. Pero tinamaan siya ng espada ni Yura na isa daw immortal. Ngunit nabahala sa ginagawa ni Kagome na tagumpay na nawasak ang nagliwanag na bungo na nagdulot ng kamatayan nito dahil isa lang palang suklay si Yura. Dahil dito ay nabawi na nila ang piraso ng banal na hiyas ngunit matindi ang pinsala ng bida dahil pinahiram kay Kagome ang kanyang damit. Samantala nakalibing pa rin si Kaide. Nagtungo sila si Shomaro at Joken sa isang puntod dahil sa paghahanap sa Tesaiga. Subalit nang sumugod ang mga lobo ay nagpaikot-ikot lang si Shomaro na kinatay ang mga ito. Umakyat si Joken at ginamit ang staff kaya nalamang wala dito ang hinahanap nila. Samantala sakay ng mga lobo ang isang bull inggit na magre-report daw kay Inuyasha. Isang hukbo ang pinuntahan ni Shomaro para manghingi ng bangka pero pinagtawanan siya ng pinuno kaya ito ang unang tinuruan ng leksyon. Sumugod naman ang mga tauhan nito pero pinagsusunog lang sila ng staff ni Joken. Dahil din sa staff ay nagkaroon ng clue si Joken kung nasaan ang Tesaiga. Sinabi niya sa master na tanungin na lang nila si Inuyasha pero nagalit si Shomaro nang marinig ang pangalan nito kaya nilunod siya. Dinala naman ni Kagome ang kanyang bike upang may masakyan. Samantala napapagod na ang bull inggit sa 3 araw na paglalakad tapos nasagasaan pa siya ng bike ni Kagome. Ayaw bumaba ni Inuyasha para magpagamot ng mga sugat. Kaya ginamit niya ang magic word kaya nahulog ito. Tapos nakita sila ng mga bata na magkapatong kaya sinaway sila ni Kaide. Saka ipinakita ni Inuyasha na magaling na ang kanyang sugat dahil iba ang kanyang katawan. Uminom ng kanyang dugo ang tauhang si Mayoga na napagkamalang insekto. Saka inisprayan siya ng insecticide ng dalaga. Nag-report si Mayoga na may nambastos sa libingan ng ama ni Inuyasha na binabantayan niya. Pero ang mga abo ay nasa ibang lugar na hindi niya rin alam kung saan. Narinig daw ni Kaide na ang tatay ni Inuyasha ay dating namuno sa Western Region. Ngunit nagalit ang bida nang mapag-usapan ng kanyang ina. Naisip ni Kagome na isang tao ang nanay ni Inuyasha kaya nagagalit ito dahil ito ang dahilan kaya isa lang siyang half-demon. Biglang humangin at pinagtago siya ni Inuyasha upang di sila makita. Subalit nakita niyang bihag ang kanyang ina at kinuha ito ng malaking kamay ng isang demon kaya sumugod siya at umilag sa apoy ni Joken at kasama din nito si Shomaro. Minaliit ni Shomaro si Inuyasha dahil isang tao ang nanay nito. Saka tinanong kung nasaan ang puntod ng kanilang ama pero di daw alam ng half-demon kaya pinahirapan ng nanay niya. Ngunit sinabi ng bida na matagal nang patay ang kanyang ina. Kaya pinaliwanag ni Joken na madali lang kay Shomaro na kunin ang espiritu ng mga namatay saka binigyan ito ng katawan. Biglang pinutol ni Inuyasha ang kamay ng giant demon. Naikinagalit ni Shomaro kaya umatake ang giant at pinrotektahan ni Inuyasha ang ina, na gumamit naman ng isang spell upang makatakas sila. Sinabi ni Joken na siya na ang bahala ngunit papatayin daw siya ng boss pag siya ay nabigo. Dinala sila ng ina sa pagitan ng spirit world at humingi ito ng tawad dahil maaga niyang naiwan ang anak. Di naman makakilo si Kagome at nakita sa refleksyon na walang mukha ang babae subalit di siya makapagsalita upang sabihin kay Inuyasha na di ito ang kanyang ina. Hinahanap ng mga tao si Kagome, pero ang nakita na lang nila ay ang bike nito na inisip nilang mahiwaga. Naglabas ng isang bulaklak ang babae at dito nakita ng bida ang kanyang pagkabata. Yakap siya ng ina kaya nakatulog ngunit tinusok na siya nito. Nakita na rin ni Kagome na pinagtutulungan pala siya ng mga duwende at ang magandang paligid ay isa lang ilusyon. Sinipsip ni Mayoga ang kanyang dugo para magising siya at nagtakbuhan ng mga bull inggit. Malapit nang mahigop si Inuyasha pero nagalit si Joken dahil kailangan pa nilang malaman kung nasaan ang libingan ng ama nito. Pinahirapan nila si Inuyasha upang umamin na ito kung hindi ay malalagot si Joken kay Shomaro. Ngunit pinalo lang siya ni Kagome at itinakbo ng nilalang si Inuyasha kaya nagbigay ng advice si Mayoga na ginawa ni Kagome kaya nakatakas na rin si Inuyasha. Subalit dumating si Shomaro at sinakal siya nito sa kinuha ang Black Pearl sa kanyang mata.
Tapos nilatigo nito ang kapatid sa ama at bago mapatay ay pinrotektahan siya ng nilalang na umakto pa rin na nanay nito kahit isa lang demon. Ginamit ni Sesshomaru ang staff ni Joken sa Black Pearl upang mabuksan ang lagusan na pinasok nito. Nagulat naman si Inuyasha dahil sa kabila ng panganib ay sinamahan pa rin siya ni Kagome, saka nakita nila ang malaking skeleton ng ama ng bida at pumasok sila sa loob. Nahanap na rin ni Sesshomaru ang sacred sword na Tesaiga. Giit ni Joken na makapangyarihan ng espadang ito na gawa sa pangil ng kanilang ama subalit di ito magawang mahugat ni Sesshomaru. Umatake si Inuyasha ngunit nakailag ito. Naisip ni Mayoga na subukang kunin ni Inuyasha ang espada pero tingin ng bida ay wala itong kwenta. Kaya sinugod niya na lang si Sesshomaru kaso mabagal siya. Giit ni Kagome na kunin niya ang espada para masaktan si Sesshomaru dahil siya ang nakabunot. Sinubukan nga ito ng bida at nalaman na immune siya sa spell pero di niya pa rin mahugat kahit anong gawin. Tapos nahuli siya ng kuya at muntik ng tamaan ng poison claw. Sa kanila tigo siya nito at si Kagome ay inapakan si Joken pero pinalo siya nito ng staff. Aksidente siyang nakahawak sa espada at nang papatayin na ni Sesshomaru si Inuyasha ay napatigil din ito dahil aksidenteng nabunot ng dalaga ang Tesaiga. Pinuntahan ni Sesshomaru si Kagome dahil sa pagtataka. Giit ni Inuyasha na ibigay na lang ang Tesaiga para di na siya madamay pero ayaw ni Kagome. Giit ni Sesshomaru na tulad ng kanilang ama ay ang pagiging malapit ni Inuyasha sa mga tao ang kanyang magiging katapusan. Sa katuluyan nitong tinunaw si Kagome gamit ang asido kaya napasugod si Inuyasha ngunit binalibag lang siya nito at minaliit ang kanyang pagiging half-demon kaya naalala ni Inuyasha na ayaw din sa kanya ng mga tao kaya umiiyak ang kanyang ina. Gayunpaman ay sumugod ang bida at napinsala si Sesshomaru, subalit armor lang pala ang nawasak niya. Samantala naprotektahan pala ng espada si Kagome at ibinigay ito sa bida. Kaya naman nagsimula na mag-transform si Sesshomaru sa isang malaking wolf para bawiin ang Tesaiga. Sumugod pa rin ang bida at muntik pang madamay si Kagome sa labanan. Buti na lang ay di siya nakagat dahil asido ang laway nito. Umalis na si Mayoga dahil iniisip niyang matatalo si Inuyasha. Pinaakyat ni Inuyasha si Kagome para di malanghap ang lason na mas lalong kumakalat sa kanilang labanan. Tumakas na rin ang bida dahil sa tindi ng lason. Subalit kinagat siya ni Sesshomaru kaya tinusok niya ang mata nito na napatalon sa sakit kaya napunta na sila sa kisame. Ngunit wala pa ring magawa si Inuyasha sa mga atake ng halimaw. Nag-cheer si Kagome ngunit ang tingin ng bida ay walang kwenta ang espada. Kaya naiyak si Kagome at sinabi ng bida na poprotektahan niya ito. Dahilan para maramdaman niya ang pagtibok ng Tesaiga kaya nang sumugod si Sesshomaru ay nagawa niya itong mahiwa gamit ang malaking Tesaiga. Sinabi ng bida na sa kanya ipinagkatiwala ng ama ang espada kaya di niya ito ibibigay. At gamit ito ay tuluyan niyang pinaghihiwa si Sesshomaru. Kaya nagbago ang pananaw ni Inuyasha at nagpasalamat sa espada ng ama. Nakahanda na ang mga sasakyan kaya inamin ni Mayoga na tatakas na sana siya dahil akala niyang matatalo si Inuyasha. Nakalabas na rin sila sa dimensyon at nagbalik sa mata ng bida ang Black Pearl. Napagtanto ni Mayoga na ang Tesaiga ay ginawa talaga para protektahan ng mga tao kaya napalabas ni Inuyasha ang kapangyarihan nito. Pero nang sinabi ni Kagome ay wala daw pake sa kanya si Inuyasha kaya pinadapa siya ng dalaga sa tulay. Gamit ni Kagome ang swimsuit kaya sinisilap siya ni Mayoga. Nang bumaba si Inuyasha ay napasigaw si Kagome sa kumuha ng damit niya na alaga pala ng isang lalaki na nadismaya dahil pagkain ang pinapahanap niya. Naglabas ito ng espada pero pinaalang ng bida. Sarap na sarap ito sa binigay na pagkain. Tapos napisat din ito si Mayoga na pinagkamalang lamok. Naging fangirl pa si Kagome dahil inakalang ito ay si Oda Nobunaga pero Amari pala ang first name nito. Kaya aalis na ang lalaki ngunit nahulog ang lampa. Sa isang bayan ay problema ng mga tao ang feudal lord na kumukuha ng kababaihan. At narinig din nila sa chismis na naging isang demonyo daw ito. Samantala sa kastilyo ay makikita ang malupit na feudal lord na nagpapakuha sa kababaihan. Naamoy ni Inuyasha na meron ditong banal na hiyas. Sumakay ang dalawa sa bida upang makapasok sila sa bakod at nakitang natutulog ang lahat ng mga bantay kaya hinanap ni Amari si Princess Suyo na inakala niyang tumanda pero natutulog pala sa gilid ang hinahanap niya. Nang magising ay naalala nito si Amari dahil isa daw siyang lampa. Saka napansin ni Kagome na in love ang binata sa prinsesa. Giit ng prinsesa na tila naging halimaw ang kanyang asawa, na siyang dahilan kaya niyaya siya ni Amari na tumakas. Sinalubong ni Inuyasha ang halimaw sa pagdating nito at winasak ang bandage kaya nakita ang palaka. Ngunit ang baho ng hininga nito kaya di sila makakilos at tinusok nito si Amari saka itinakbo nito ang prinsesa, na nilagay nito sa isang lalagyan at nakita ang mga kababaihan na nakatakda nitong kainin. Nagawa ng bida na magamit ang kapangyarihan ng Tesaiga kaya nasaktan ng palaka dahil nakokontrol na ni Inuyasha ang sacred sword. Subalit kinain ng halimaw ang mga kababaihan upang gumaling ang sugat nito.
Iniligtas ng binata si Princess Suyo na napayakap sa kanya, at binitukan ni Inuyasha ang palaka na nakatulog. Dahilan para magbalik ang asawa ni Princess Suyo na nagsisi sa mga nagawa kaya nais niyang patayin na siya ni Inuyasha bago muling makontrol ng halimaw. Ngunit di pumayag ang mga kasama dahil mabait daw ang feudal. Ibinalik ni Inuyasha ang espada dahil bahala na daw sila. Subalit na kontrol ng halimaw ang feudal at tinusok si Amari. Naisip ni Mayoga na aalis ang toad monster sa katawan ng pinuno sa pamamagitan ng apoy. Mabuti ay binigyan siya nito ng unggoy ngunit inatake sila nito kaya nakialam na si Inuyasha at pagsugod ng bida ay pinadapa siya ni Kagome saka nito ginamit ang pabango na isang flamethrower kaya umalis ang halimaw sa feudal lord saka ito tinapos ng bida upang makuha ang banal na hiyas. Nagpasalamat si Arima dahil ligtas ang feudal lord. Subalit bigo pa rin siya dahil ang pinuno pa rin ang gusto ni Suyo. Pagkatapos nito ay baldado si Arima ngunit nahulog na naman dahil sa katangahan. Sarap na sarap ang bida sa ramen kahit nasa lugar na maraming bangkay. Nag-uusap pa sila tungkol sa mga bagay na dinala ni Kagome mula sa kanyang panahon nang biglang dumilim at dumating ang isang kakaibang nilalang na nais kunin ang banal na hiyas ngunit sinampal lang ng bida kaya nakita ang tunay na anyo. Saka nahuli ni Inuyasha ngunit ginamit nito ang kapangyarihan kaya nakuha ang banal na hiyas saka nag-teleport. Ngunit nasa likod lang pala ito kaya binatukan siya at nagpakilalang si Shippo. Kailangan daw ni Shippo ang banal na hiyas upang maipaghiganti ang kanyang ama. Sa isang lugar ay magkaharap ang dalawang hukbo para magdigmaan. Nang magkaroon ng maitim na ulap dahil dumating ang Thunder Brothers na winasak ang malaking bahagi ng kabilang hukbo gamit ang kidlat. Kaya naisip ng kabila kung kakampi ba nila ang mga halimaw pero pati sila ay winasak ng magkapatid. Dahil meron din pala silang banal na hiyas na nakalagay sa kanilang mga noo. Ang Thunder Brothers pala ang pumatay sa ama ni Shippo para kunin ang banal na hiyas nito. Kumpiyansa si Inuyasha ngunit minaliit siya ni Shippo dahil isa lang daw siyang half-demon kaya pinagbabatukan. Ngunit natrap nito si Inuyasha gamit ang magic. Saka kinuha din nito ang banal na hiyas kay Kagome at naiwan si Inuyasha. Nais ni Manten na magkaroon ng maraming buhok. Nang makita niya si Shippo kaya tinakat ang batang fox na isusuot din siya nito tulad ng kanyang ama. Nais nitong kunin ang banal na hiyas ngunit tinamaan ng palaso. Dahil di makaalis si Inuyasha ay sinubukan nitong tapusin ni Kagome ngunit sa halip na banal na hiyas ay mga buhok nito ang nalagas kaya nagalit at tinamaan sila nito ng kidlat. At nagandahan si Manten sa dalaga kaya dinala niya ito samantala walang nagawa si Shippo. Kaya nagbalik siya at sinabing pakakawalan si Inuyasha kung ipapangakong di siya sasaktan pero pagtanggal ng estatwa ay binatukan siya ng marami. Saka sinumbong na nakidnap ang jowa niya ngunit itinanggi ni Inuyasha ang paratang. Kaya nagpakumbaba na lang si Shippo para tumulong si Inuyasha. Nagluluto si Manten dahil gagawin niya daw hair growth potion si Kagome. Subalit dumating si Hiten kasama ang chick. Ngunit nagalit ito dahil di niya nakuha ang banal na hiyas kaya tinapos ang chicks niya na ikinatakot ni Kagome. Muntik na siyang mataga kaya nagsinungaling na siya ang susi upang makuha nila ang banal na hiyas na ibibigay ng jowa niyang si Inuyasha bilang kapalit niya. Naniwala si Hiten saka nagbanta na gagawin siyang alikabok kung nagsisinungaling. Samantala nagmamadali na si Inuyasha na hanapin ang Thunder Brothers. Nag-aalala sila Mayoga at Shippo dahil kumakain daw ng magagandang dalaga ang Thunder Brothers pero di daw nagagandahan dito si Inuyasha. Bigla silang tinamaan ng mga pagkidlat dahil nandoon na pala si Hiten at pinakita din nila si Kagome. Nagbanta si Hiten na papatayin ng kasintahan kung di ibibigay ang banal na hiyas kaya nilinaw ni Inuyasha na di niya ito jowa. Gayunpaman ay nagsimulang maglaban ng dalawa gamit ang mga espada. Panaginip pala ni Manten na magpatubo ng buhok para magkaroon ng maraming chicks. Samantala nagpatuloy sa pag-atake si Hiten kaya nag-iingat si Inuyasha na huwag makuryente. Nang aatake si Manten ay tinulak ni Kagome ang pangit pero naglaho din ng ulap at ginawang kutsa ng likod nito ngunit hinabol niya ang dalaga kaya ginamit ni Shippo ang trumpo na pinalaki sa ulo nito. Pero isang ilusyon lang pala ito ngunit nahulog ang huli niyang buhok kaya tuluyan nang nagwala ang pangit. Nakaisip daw ng plano si Kagome. Kaya nagpakita siya sa halimaw at pinulaputan ng kamay nito dahil ito pala si Shippo. Saka kinuha niya ang palaso pero nabigong masaksak ang banal na hiyas kaya nasakal si Kagome kaya di makapag-focus si Inuyasha. Kinagat ito ni Shippo at ayaw niyang bumitaw. Kaya umatake si Inuyasha na nasalag tapos inihagis ang Tesaiga pero nakailag ngunit si Manten pala ang puntirya. Inatake sila ni Hiten na nag-alala sa kapatid. Ngunit ayaw nang mabuhay ni Manten dahil wala na daw siyang buhok at naisip na kung sana ay nagmana rin siya sa ama imbis na sa ina. Nagdalamhati si Hiten saka kinuha ang banal na hiyas nito kaya kailangan nilang mag-ingat. Dahil dito ay napakalakas ng kidlat ni Hiten. Pinaalis ng bida sila Kagome at umatake ng mas malakas si Hiten kaya sinabi ni Mayoga na gamitin niya
niya ang lagayan ng Tesaiga na umubra nga sa kidlat. Nais ni Mayoga na tumakas na sila pero sumugod pa ang bida gamit ito kaso natusok ng kalaban at hindi ito tumigil sa pag-atake gamit ang kidlat. Napansin ni Kagome ang LSE ng kalaban kaya nag-transform na pana si Shippo ngunit napinsala na si Inuyasha. Nagawa nga itong mawasak ni Kagome subalit na kuryente ang bida pero nasuntok niya pa rin ito. Ngunit nagalit lang si Hiten kaya sinalag ito ng ating bida. Kukunin ng mga kasama ang Tesaiga kaya binugahan sila ng kidlat na ikinagalit ni Inuyasha. Ngunit sa pag-atake ni Hiten ay nag-crack na ang lagayan ng Tesaiga, mabuti ay inihagi sa kanya ang Tesaiga na ipinanghiwa ng ating bida sa Thunder Boy kaya nakuha na ang 5 piraso ng banal na hiyas. Nagpasalamat kay Inuyasha ang mga kaluluwa nila Kagome at Shippo. Subalit nahawakan niya ito dahil pinrotektahan pala sila ng ama ni Shippo. Nahiya din si Inuyasha na hawak ang kamay ni Kagome. At nagpa siya si Kagome na isama sa grupo si Shippo dahil ulila na ito. Uuwi na sana si Kagome pero ayaw pumayag ni Inuyasha kaya kumuha ng bato. Pero binanggit ng dalaga ang magic word ng paulit-ulit kaya nadaganan ng bato kaya nakauwi si Kagome. Patuloy ang pagdarasal ng lolo pero duda si Sota kung totoo ito. Kaya nagbuhos ng alak ang lolo na sakto naman pagdating ni Kagome. Kaya naisip na epektibo ang kanyang pagdarasal. Sa bahay ay nagtatanong si Sota kung nasaan si Inuyasha. Saka pumasok na siya at naiwan ang banal na hiyas sa silid. Nagtataka ang mga kaklase dahil akala ng mga ito ay may malubha siyang sakit dahil sa palusot na sinabi ng lolo. Kalaunan ay binigyan siya ng regalo ng heartthrob na si Hojo kaya nainggit ang mga kaibigan. Pero baliwala ito sa dalaga kaya akala ay meron na siyang kasintahan at ang naisip na lang ni Kagome ay si Inuyasha. Masakit pa rin ang likod ng bida dahil sa ginawa ni Kagome. Samantala nagawa ng isang entity na masunog ang magic seal na naging silyo nito sa mahabang panahon saka naghanap ito ng katawan. Hindi na rin umubra ang mga magic seal kaya nagsimula itong umatake hanggang sa mahulugan si lolo ng mga kahoy. Nakita ni Kagome ang mabilis na fire truck kaya nalaman na may sunog sa kanila pero naapula na rin ang apoy at ligtas ang kanyang lolo. Ngunit ang isang bumbero ay sinapian ng maskara saka dumating si Sota. Tapos nagwala ang isang fire truck dahil na rin sa nilalang. Giit ng ina na natagpuan ng maraming magic seal na hawak ng lolo niya nang ma-rescue ito. Dahil nagbantay sa lolo ang ina ay natatakot matulog mag-isa si Sota. Kaya naalala ni Kagome ang sinabi ng lolo tungkol sa flesh-eating mask. Nakasalukuyan pa rin kumukuha ng maraming tao upang makumpleto ang katawan nito. Saka nagbalik ito sa kanilang bahay at binutas ang kanyang bintana at pakay nito ang banal na hiyas pero inunahan niya ito saka tumakas sila at di napansin na nasugat sa bubog tapos muntik na silang tamaan nito. Kaya inutos ni Kagome na tawagin ito si Inuyasha habang itinatakbo niya ang banal na hiyas. Pero nang tumalon ang bata ay di siya nakapasok at nang umiiyak na siya ay dumating naman si Inuyasha na naamoy daw ang dugo ni Kagome. Kaya sumakay siya kay Inuyasha at magkasamang hinanap ang ate gamit ang pang-amoy. Samantala nahabol na naman siya ng maskara, mabuti ay dumating na si Inuyasha. Pero nais ng bida na humingi muna ito ng tawad na ginawa naman ni Kagome pero napipilitan lang. Sinuntok ito ni Inuyasha subalit kinain lang siya nito saka umatake ang maskara kaya inihagis ang banal na hiyas kay Sota ngunit sa kanyang pagtakbo ay na-corner siya. Mabuti na lang ay nakatakas si Inuyasha at tinapos ito sa tamang oras. Kasabay ng pagsikat ng araw ay napansin ni Kagome na mabait naman pala ang bida. Ngunit naalala niyang meron siyang test kaya nagmadali. Saka sinabi ni Sota na idol niya si Inuyasha. Nakabalik na si Kagome nang makita niyang nagbigay pa ng regalo si Hojo na nag-aalala dahil akala ay meron siyang sakit. Saka sinabi ng lolo na pwede na siyang mag-absent pero isa siyang masipag na estudyante. Nang uwian ay naglalaro ng lusis ang mga bata ng isang bata ang nagsindi sa marami nilang mga paputok kaya hinabol ito ni Kagome para pag-alitan subalit biglang nag-apoy ang paligid dahil isa pala itong kaluluwa. Samantala naghihintay sila Inuyasha para makakuha ng wax mula sa steel wasps para sa nag-crack na lagayan ng espada. Nakita din nila ang isang soul piper kasama ang kaluluwa ng mga batang namatay na nagsisilbing gabay ng mga ito. Nagpasama si Sota sa ate niya na dumalaw sa kaibigan nitong si Satoru na ginawan pa niya ng maraming origami. Ngunit nandoon na naman ang bata na sinusubukang patayin si Satoru. Naisip ni Sota na kagagawan nito ng evil spirit dahil ang mga kaibigan nila ay minalas pagkatapos dumalaw kay Satoru. Naikwento din niya ang ate ni Satoru na si Mayo na namatay sa sunog. Nang biglang mahulog sa kanila ang isang base. Saka nagpakita si Mayo na nais patayin si Satoru dahil mas mahal daw ito ng kanilang ina. Tapos binungkal nito ang mga puno at nakita ni Kagome ang soul piper. Itinanong niya ito sa mga kaibigan at sinabing mapanganib din na iligtas pa si Mayo. Ngunit umalis na ito kagad habang nagsasalita pa si Inuyasha. Nagmamasid si Mayo sa bintana habang nagseselos kay Satoru kaya papatayin niya daw ito pag umalis ang kanilang ina. Nakasalubong ni Kagome ang nanay nito kaya napag-usapan nila na nagkatampuhan daw sila ni Mayo. Tapos namili siya ng pagkain at pagbalik ay nasusunog na ang bahay nila ngunit nailigtas niya naman si Satoru, subalit di niya alam na nasunog na pala sa loob si Mayo.
Biglang nabasag ang salamin at pag-akyat ay inatake nito ang ina. Saka naalala ni Mayo ang tunay na nangyari dahil siya pala ang naglagay ng balabal sa itaas ng kettle kaya nasunog ang bahay nila. Pero naiinis pa rin siya kaya pinatalsik niya ang kama ni Satoru sa bintana. Mabuti na lang ay nailigtas ito ni Inuyasha. Sa kasamaang palad ay nagalit na ang Soul Piper sa kasamaan ni Mayo kaya hinuli siya nito. Mabilis namang nagtungo sila Inuyasha upang puntahan si Mayo subalit si Kagome lang ang nakapasok sa dimension. Si Mayo naman ay biglang nasunog. Nagising si Satoru at sinabing nasa loob ng closet si Mayo. Naalala ni Mayo noong oras ng kanyang kamatayan sa silid, subalit sa pagkakataong ito ay pinuntahan siya ni Kagome kahit mapanganib ito para sa sariling kaluluwa ng dalaga dahil baka madamay siyang makuha patungo sa impyerno. Subalit pinaliwanag ni Kagome ang pagmamahal ng ina ni Mayo kaya natanggap na nito ang mga nangyari at naputol ang kadena. Nagtungo naman ang ina sa bahay nila at doon ay nagpakita si Mayo na humingi ng tawad. At si Inuyasha ay nagagalit dahil muntik nang makuha ng demonyo ang kaluluwa ni Kagome. Kalaunan ay dumalaw si Mayo para magpasalamat at suot nito ang magandang kimono na bagay sa kanya na ginawa ng may halong pagmamahal ng kanyang ina. Humingi ng paumanhin si Kagome dahil di siya makakapaglinis kaya naisip nilang may kadate ito. At sakto namang dumating si Hojo na nahulog ang regalo tapos niyaya niya ng date si Kagome. Dahil sa sulsol ng mga classmate ay di siya nakatanggi sa binata. Kaya sinabi niya kay Inuyasha na kailangan niyang makabalik ng Sabado kahit di alam ni Inuyasha ang Sabado. Nagbangka sila upang maghanap ng banal na hiyas. Nakita nila ang makakapal na sapot ng gagamba. Nakita din nila ang isang babaeng nahulog dahil sa pag-atake ng demon na iniligtas ni Inuyasha. Ngunit nagalit pa ito sa bida kaya nahulog sila. Galit daw ang babae sa mga demon spider na namemerwisyo sa kanilang bayan. Pero ayaw tumulong ni Inuyasha dahil wala namang banal na hiyas doon ngunit ayaw rin daw magpatulong ni Nazuna sa isang demon. Subalit sa katangahan ay nahulog ito kaya nakiusap si Kagome na ihatid ito sa bahay kahit labag sa loob ni Inuyasha. Nang makita ang priest ay siniko pa siya ng bruha at humingi ng tawad na nagdala siya ng demon sa village. Pero ang priest ay inanyayahan silang magpalipas ng gabi at humingi ng tawad sa asal ni Nazuna dahil isa daw kasi sa mga napatay ng spider demons ang magulang nito. Nag-aalala si Inuyasha kaya sinabi ng priest na di makakapasok ang mga spider demons sa templo dahil naglagay siya ng mga sacred sutra. Dahil nag-aalala pa rin si Inuyasha ay tinukso pa siya ng dalawa kung natatakot sa mga gagamba. Naglalaho na ang pang-amoy ng bida subalit nakapasok na ang mga demon dahil nabihag na pala ang matanda. Kaya lumaban ng mag-isa si Inuyasha ngunit ayaw mag-transform ng Tesaiga kaya natalo siya at tinulungan siya nila Kagome at Shippo. Pagtanggal nila ng mga sapot ay nakitang itim na ang buhok ng bida. Giit ni Mayoga na nawawala ang powers ng half-demon sa tuwing madilim ang buwan. Nagalit si Kagome dahil kung sinabi lang ito ni Inuyasha ay di sana sila papasok sa bayan ng maraming demon. Depensa ng bida na wala siyang pinagkakatiwalaan kaya naiyak si Kagome at saka nagalit ito. Naisip ni Shippo na siya lang ang pag-asa nila ngayon pero natakot lang siya sa isang kaluskos. Pero si Nazuna pala ito na nakiusap na iligtas nila ang priest. Tapos naiwan daw ni Kagome ang bag na naglalaman ng banal na hiyas kaya todo sorry siya pero binigay pa ni Inuyasha ang espada at isinama niya si Shippo pabalik sa templo. Nakuha na ang banal na hiyas ngunit nabasag ito ni Inuyasha at nalaman na ang priest pala ang mastermind. Kinuha ni Shippo ang mga ito ngunit umatake ang priest kaya nakuha ang 4 na piraso sa kasinakal ang bida na nakatakas ngunit tinamaan naman ng sapot sa katalsik din si Shippo. Tapos kinagat nito si Inuyasha para maparalyze at nakita ni Nazuna na isang demon ang master niya. Inatake sila nito pero naprotektahan ng Tesaiga. Saka umakyat si Kagome at iniligtas ang bida mula sa mga sapot at mabilis silang lumabas. At di makasunod ang demon dahil sa Tesaiga ngunit malapit nang mamatay sa lason si Inuyasha kaya hinigup ito ni Mayoga. Tinanong ng bida kung ba't umiyak kanina si Kagome at sagot nitong akala ay mamamatay siya. Nakatulog sila at nakahiga si Inuyasha kay Kagome at sinabing gustong gusto niya ang amoy ng dalaga na nagpakilig kay Kagome. Subalit nagsimulang magwala ang gagamba kaya natanggal ang Tesaiga at nasira ang buong templo. Kinuha nito si Shippo at inalag upang makuha ang mga banal na hiyas na kinain kaya naging pangit. At sinabing ginamit niya lang si Nazuna kaya nagalit ang bata pero kinuha lang ito at nahulog ang espada na nakuha ng bida. Dahil umaga na ay nagbalik na ang demon powers ng bida at pinaghihiwa ito. Saka nagtransform ang Tesaiga at tuluyang tinapos ang kadiring spider demon. Kaya nahulog ang banal na hiyas na nabuo sa katawan nito. At bago umalis ay nagpasalamat si Nazuna sa mga naitulong ng bida. Ngunit habang naglalakbay ay naaalala ni Kagome ang mga sinabi ni Inuyasha pero naging masungit na ito muli habang si Shippo ay merong motion sickness. Isang demonyong may kalawit ang nagtungo sa village ni Kaide kaya tinira niya ito pero nabali ang palaso. Nagtungo ito sa libingan dahil ang pakay pala ay ang mga abo ni Kikyo. Pero di hahayaan ng mga tao kaya pinatunog nito ang nakakairitang kalawit. Ngunit umatake pa rin si Kaide kaya winasak ng demon ang libingan at ang nasa paligid nito. Saka kinuha ang mga abo at nagpakilala itong si Urasuwe bago ito umalis. Nanaginip si Inuyasha
Inuyasha na tinira na naman siya ni Kikyo kaya siya nagising. Saka pinagmasdan niya si Kagome na kamukha nito. Pero nang magising ay nasampal siya ng malakas. Kalaunan ay nakita nila si Demon Urasuwe at naamoy ng bida ang kilala niyang dugo. Kaya kinabukasan ay nais ni Inuyasha na magbalik sa village dahil nag-alala siya nang maamoy ang dugo ni Kaide. Ipinakita nito na kinuha ng isang demon ang abo ni Kikyo na maaaring gamitin sa kasamaan. Pero ayaw tumulong ng bida dahil trinidor daw siya ni Kikyo sa pagpigil nitong makuha niya ang banal na hiyas. Ngunit nag-aalala pa rin siya kung anong gagawin ni Urasuwe sa mga abo. Pinipilit ni Kagome na kumbinsihin ng bida pero matigas ito. Kaya naisip ni Kagome na ayaw siyang tulungan dahil kamukha niya si Kikyo. Ngunit nainis si Inuyasha at lumapit ang mukha nito sa kinilig na Kagome kaya itinulak siya. Nagpa siya si Kaide na kalabanin mag-isa si Demon Urasuwe kaya pumayag na rin na tumulong ang bida. Napansin ni Kagome na naaalala ni Inuyasha si Kikyo dahil kamukha niya ito. Pagsapit ng gabi ay sa isang kuweba sila nagpahinga. At dito ay naisip ni Kagome na in love si Inuyasha kay Kikyo. Di maintindihan ni Inuyasha kung ba't di nila itinapon ang abo ni Kikyo upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Kaya pinaliwanag ni Kaide na ang libingan ang nagsisilbing alaala ng isang taong namayapa lalo na at malaki ang naitulong ni Kikyo para sa kaayusan ng village. Naawa si Kagome kay Inuyasha dahil alam niyang nangungulila ito kay Kikyo. Pero nang mapansin ay nagalit sa kanya si Inuyasha. Samantala gumawa ng katawan si Urasuwe at muling binuhay si Kikyo gamit ang abo nito. Saka inutusan niyang kunin nito ang mga banal na hiyas subalit tila walang buhay ang katawan dahil ang kaluluwa ay na-reincarnate. Nakita nila ang napakaraming clay sa daanan at kailangan nilang dumaan sa mahabang tulay. Subalit dumating ang mga sundalo ni Urasuwe sa magkabila at inatake ni Inuyasha ang marami nito pero sa kabila ay walang katulong sila Kaide. Napansin ni Urasuwe na ang kaluluwa ni Kikyo ay na-reincarnate kay Kagome kaya pinuntahan niya ito at winasak ang tulay upang mahulog sila sa kanya kinuha ang dalaga. Nahulog ang lahat ng kalaban pero nagawang makaligtas ni Inuyasha kaso sumakto sa kanya ang sasakyan nila Kaide. Muling bumangon ang mga tauhan ni Urasuwe kaya pinaghihiwan ni Inuyasha ang mga ito. Subalit nalaman niyang nakidnap si Kagome at nakita nilang umaalis ang mga kaluluwa na ginamit sa puppet. Kaya nabahala si Kaide na baka gawin din ito ni Urasuwe kay Kikyo gamit ang kaluluwa ni Kagome. Nagsasagawa ng ritual ang witch upang maalis ang kaluluwa ni Kagome at lumipat sa ginawa niyang katawan ni Kikyo. Nagmamadali na sila Inuyasha, samantala lumalaban pa rin si Kagome gamit ang kapangyarihan ng banal na hiyas. Dahil sa malakas na liwanag ay nahanap sila agad nila Inuyasha subalit huli na dahil umaalis na ang kaluluwa ni Kagome at nagtungo kay Kikyo. Saka pinag-utos ni Urasuwe na tapusin nito ang mga kalaban niya ngunit siya ang inatake nito. Biglang nagkasugat si Kikyo at tinanong si Inuyasha kung ba't siya nagtraidor subalit walang maalala si Inuyasha. Sinabi ni Kikyo na dinala niya ang banal na hiyas noon kay Inuyasha dahil pinangako nitong magiging tao siya pero sinaktan siya at kinuha ang banal na hiyas. Kaya lumapit ito at inatake si Inuyasha ng kanyang kapangyarihan. Saka kinuha pa ang pana at muling inatake ang bida. Pero pinagpipilitan ni Kaide na hindi ito ang kalaban nila pero ayaw makinig ni Kikyo. At upang makabalik si Kagome ay hiniling ni Kaide na wakasan ng bida ang peking reincarnation ni Kikyo kaya nang umatake ito ay sinalag niya ng Tesaiga subalit natalo siya at tumama ang palaso. Ngunit umalis ang kaluluwa sa katawan niya dahil binabawi ito ni Kagome. Kaya tumakas si Kikyo na may natirang kaluluwa. Giit ni Urasuwe na ang pagkamuhi ni Kikyo ang nagpapanatili dito tapos naging alikabok na siya. Sinundan ng bida si Kikyo na iniligtas niya sa pagkahulog saka hiniling na bumalik na siya kay Kagome pero tumanggi ito at nais na mahulog silang dalawa subalit ito lang ang nahulog. Naalala ni Inuyasha na isang magiting na priestess si Kikyo at nais niya rin ang banal na hiyas pero di siya nito pinapatay. Isang araw ay pinanood niya ito habang naliligo. Pero alam ni Kikyo na nanonood siya kaya tinawag siya nito at sinabing ayaw niyang patayin si Inuyasha dahil isa lang itong half-demon. Mula noon ay naging malapit na sila sa isa't isa hanggang sa magkamabutihan. Subalit isang araw ay inatake na lang siya ni Kikyo kaya sa pagkakaalam ni Inuyasha ay siya ang tinraidor. Nagising na rin si Kagome samantala di na malaman ni Inuyasha kung anong saysay ng plano niyang maging full demon. Nagtataka si Kagome dahil sinasabi nila Inuyasha at Kikyo na tinraidor nila ang isa't isa. Nag-iisip si Miruko kung saang direksyon pero nang marinig ang chismis sa magandang babae ay doon siya nagpunta pero isang tita pala ang nandoon. Narinig niya rin sa usapan ng anak ng feudal lord sa lugar na sinapian kaya nagtungo siya upang tignan ito. Napansin niya ang Buddha at sinabi ng lord na binigay lang ito sa kanya. Pinagbili ng monk na isarado daw nito ang gate at kahit anong mangyari ay huwag siyang sisilip. Nagbanta si Miruko na umalis na lang ito ng mapayapa. Subalit nagalit ang demon whistle mula sa Buddha na agad na umatake at nakita ang banal na hiya sa noon nito kaya nang sumugod ay pinalo ito ng staff at naririnig ng mga tao ang
halimaw pero sumunod ang feudal lord sa monk kaya di sila sumilip. Pagsapit ng hapon ay nalaman nilang ang weasel ay sinapian ng demonyo at ang monk ay umalis kaagad pagkatapos ng trabaho. Ngunit kinuha nito ang mga gamit at 3 kabayo bilang kapalit ng serbisyo. Naligo muna si Miroko nang makita niya si Kagome na meron din banal na hiyas. Giit ni Kagome na huwag siyang manilip pero si Inuyasha ang sinasabihan nito. Nagtataka si Shippo kung ba't di sila magkakasabay na naliligo tulad ng kanyang mga magulang. Saka nagtanong ito kung hanggang saan na ang ginawa ni Inuyasha kay Kagome kaya nilamutak ang kanyang pisngi. Napasigaw si Kagome kaya sumugod si Inuyasha pero binatukan dahil mga unggoy lang pala ito. Samantala plano nila Miroko na makipagtulungan sa Tanuki. Giit ni Hachi na gamitin na lang nito ang kanang kamay pero ayaw ng monk dahil mamamatay daw ang lahat. Kaya nag-transform ito na malaking bato na tinamaan si Inuyasha sa kinuha ni Miroko si Kagome. Sinuntok ng bida ang Tanuki at natakot ito sa tesayga ng bida. Kaya ginamit ni Miroko ang kamay at hinigop ito na tumama sa bato. Saka pinakawalan niya na si Kagome dahil ang banal na hiyas lang ang pakay niya. Nagtataka si Inuyasha kung anong ginawa ng monk. Napagtanto ni Kagome na ninakaw ang bike niya pero mas nag-alala sa kanya ang nahiyang Inuyasha. Ngunit nang sinabi nitong nakuha din ang banal na hiyas ay nagalit ang bida. Kaya nagmadali si Inuyasha na hanapin ang monk at nakarating sila sa isang bayan pero pinagtitinginan na sila ng mga tao. Busy si Miroko sa pambababae nang dumating sila Inuyasha. Pero nagtungo ito kay Kagome at niyaya siya ng date na ikinagalit ng bida. Saka nagpahabol ito kaya inatake niya na sinalag naman ng staff. Pinanood sila ng mga tao at naisip na pumapatay ng demon ang monk. Naisip ni Kagome na di naman mukhang masama si Miroko. Saka umatake si Inuyasha na nagagawa nitong masalag. Hanggang sa madulas siya kaya napatalsik ng bida ang staff. Subalit tumakbo ito at sinabing umalis ang mga tao kung ayaw nilang madamay. Dahil gagamitin pala ni Miroko ang kanang kamay kaya hinigop ang lahat ng mga bagay kaya ginamit ng bida ang espada para di siya mahigop sa loob ng wind tunnel subalit napakalakas ng puwersa ngunit lumabas si Kagome kaya isinara ng monk ang wind tunnel. Dumating si Inuyasha kaya sinabi ni Kagome na di ito masamang tao. Pero nang mahawakan nito ang puwet niya ay inutos na patayin na ito ni Inuyasha. Kwento ni Miroko na kinokolekta niya ang mga banal na hiyas upang mapatay niya ang isang demon na si Narako na may kagagawan din sa wind tunnel sa kanyang kamay. Dagdag pa nitong 50 years ago ay kalaban ng kanyang lolo si Narako na paiba-iba ng anyo. Pero nang gumamit ito ng katawan ng babae ay natalo daw ang kanyang lolo na isang manyak. Kaya nalagyan ito ng wind tunnel na sumpa at naipasa ito hanggang sa apo. Habang tumatagal ay lumalaki din at lumalakas ang wind tunnel kaya kailangan niyang patayin si Narako bago pa siya higupin nito. Muntik na rin daw mapasa kamay ni Narako ang banal na hiyas nung pinatay nito ang priestess. Kaya naisip ni Inuyasha na nagbalat kayo si Narako upang gawin silang magkaaway ni Kikyo sa layuning makuha nito ang banal na hiyas. Dahil dito ay sinabi ni Kagome na magtulungan na lang sila. Subalit nag-request pa ang monk na magkaroon ng mga anak kay Kagome upang may magpapatuloy ng misyon kung sakaling mabigo siya pero di pumayag si Inuyasha. Kaya tinanong ng monk kung in love ba ito kay Kagome. Giit ni Inuyasha na taga-detect niya lang ito ng banal na hiyas na ikinagalit ng dalaga habang pinapanood lang sila ni Shippo. Isang lalaki ang hinahabol dahil kinuha niya ang piraso ng banal na hiyas pero ginamit nito ang scroll kaya dumating ang mga demonyo na pinagpapatay sila. Dahil nilagay pala ito ng artist sa sisidlan ng ink. Nakita nila ang mga bangkay at nalaman nila Inuyasha at Miroko na kagagawan nito ng mga demon na may banal na hiyas. Pero ayaw magkasundo ng dalawa kaya umalis si Miroko. Binabasa ni Inuyasha ang liham sa kartero kaya pinadapa siya ni Kagome. Giit ni Inuyasha na naamoy niya kasi sa ink ang isang demon. Baka daw type ni Kagome ang monk kaya pinagselos siya ng dalaga pero di pala nakikinig ang bida. Tatanggapin na sana ng isang feudal lord ang artist na may banal na hiyas pero nalaman nila ang plano nito kaya itinaboy at binugbog. Pero pinigilan sila ng prinsesa kaya di pinatay ang nabighaning lalaki at sa halip ay tinapon na lang sa ilog. Isinumpa nitong magiging isa siyang feudal lord at gagawing asawa ang prinsesa. Subalit nakita siya ni Inuyasha dahil naamoy ang ink na may dugo. Kaya tumakas ang artist at pinalabas ang demon sa scroll saka ito tumakas habang abala si Inuyasha sa pakikipaglaban. Subalit nang mahiwa niya ito sa gitna ay sumabog ang ink na may dugo at dahil sa malakas na pang-amoy ay nahilo ang half-demon. Nagbabala si Miroko pero ayaw maniwala ng bantay dahil blessed daw ang mansyon ng isang high priest. Subalit dumating ang sinasabing mga demon na pinagpapatay sila samantala ang artist ay nananaginip sa kanyang silid na sinakal daw siya ng prinsesa. Handa nang protektahan ni Miroko ang prinsesa pero tumigil ang mga demon nang magising ang artist. Tapos nagbalik ang mga ink sa loob ng kanyang sisidlan kaya naisip na kumilos ito habang siya ay natutulog. Natuwa ang feudal lord dahil pinrotektahan ni Miroko ang anak nito. Ngunit sinamantala ito ng monk para makascore sana pero dumating sila Inuyasha at pinag-usapan ng artist na gumagawa ng ink demon pero nagseselos pa rin si Inuyasha sa monk. Pagsapit ng gabi ay binalak nilang patayin si Miroko upang kunin ang banal na hiyas pero natalo sila nito. Tapos nalaman na patungo ang feudal lord sa artist kaya mabilis siyang umalis na hinabol nila Inuyasha. Sumugod
Sinugod ang mga tauhan ng feudal lord pero napakaraming drawing ang pinalabas ng lalaki at pinagpapatay ang mga ito. Mabuti na lang ay nailigtas nila Inuyasha ang feudal lord. Pero nahilo na naman sa amoy ng ink kaya iniligtas sila ng monk. Saka hinigop ang lahat ng ito gamit ang kanyang wind tunnel. Subalit gumawa pa ng Hydra Ink Demon ang artist at inatake sila nito. Nakita ng dalaga na nasa lagayan ng ink ang banal na hiyas. Kaya sumakay ang bida ngunit sinugod siya ng maraming demonyo na kinalaban niyang mag-isa tapos binugahan pa siya ng apoy ngunit pinrotektahan siya ng Tesaiga kaya tumakas ang artist at nahiwa niya ang sisidlan kaya naglaho ang ink demon. Subalit ginamit ng lalaki ang sariling dugo ngunit masamang ideya ito dahil hinigop siya hanggang sa maglaho. Nakita ng monk na delikadong hawakan ng ink subalit baliwala ito sa dalaga saka napagpasyahan nilang si Kagome ang magtago nito. At sa isip ni Miroku ay napapahanga siya dahil nagawa ni Kagome na ma-purify ang banal na hiya sa pagdampot lang nito. Kinabukasan ay opisyal nang naging kasapi si Miroku at naiisip nilang mabait naman si Inuyasha dahil di pinatay agad ang artist. Tuwang-tuwa ang mga bandido dahil marami silang nanakaw ng mga pagkain. Ngunit nang makita nila si Sesshomaru ay pinagbalakan pa nilang kunin ang armor nito. Subalit nilabas nito ang kamay ng halimaw at sa isang iglap ay ginawa niyang alikabok ang mga bandido gamit ito. Natuwa si Jaken sa master niya pero sinabi ni Sesshomaru na wala ng kwenta ito kaya hanapan siya ng bago. At maaalala na si Inuyasha ang namputol sa kanyang braso. Dumating naman si Narako at sinabing nais niya rin patayin si Inuyasha kaya binigyan niya ng braso na may banal na hiya si Sesshomaru upang magamit niya ang Tesaiga. Tapos nagbigay rin ito ng pukyutan na pangontra daw sa monk. Masaya sila Kagome dahil sa lugar at sa masarap na pagkain pero naiinis ang bida dahil si Miroku ang nag-provide nito. Sinabi pala ng monk sa may-ari na itinaboy niya ang mga demon gamit ang mga seal kaya pinatuloy sila nito. Pero pagbalik sa silid ay alam ng bida na nagsisinungaling si Miroku para meron silang magandang matuluyan. Subalit nang may paparating na demon ay nais nang tumakas ni Miroku pero nang malaman na meron itong hiyas ay nais na rin itong lumaban. Napakalaki ng dumating na demon at nakitang alagad ito ni Sesshomaru na bumaba at nagpakalat ng lason. Umatake ang bida ngunit di ito matamaan. Sa muling pagsugod ay nahuli siya ng kapatid na nilason siya sa kamay pero natalo niya ito sa lakas subalit nilatigo siya nito hanggang sa mabat iwan niya ang Tesaiga. Tapos nagawang makuha nito ang espada at ginamit ito sa kanya. Nais daw nitong ipakita ang lakas ng Tesaiga kaya pinatawag niya sa tauhan ng mga demon sa kabundukan na sabay-sabay na dumating. Subalit sa isang atake lang ni Sesshomaru ay naglaho ang lahat ng ito at nabura pa ang bundok. Kaya sinabi ng kuya na siya talaga ang nararapat na gumamit ng Tesaiga. Nakialam na ang monk kaya inutusan ni Sesshomaru ang giant demon ngunit nagsimula itong higupin sila. Ginamit ni Sesshomaru ang ibinigay ni Narako at mula dito ay lumabas ang mga insekto na sumugod at nagawang malason ang monk. Pinatay ni Inuyasha ang ilan sa mga insekto dahil nanghihina si Miroku. Lumaban din si Shippo pero hinabol siya ng mga ito. Maghahanap daw ng antidote si Kagome habang si Inuyasha ay inatake ang kalaban na sinalag lang sa katinulungan niya ang monk subalit papalapit na si Sesshomaru na hiniwa pa ang katawan ng giant demon na pinagtataguan nila. Nakaligtas pa rin sila Inuyasha na sinubukang atakihin ng kuya. Tapos sinalag niya ng lagayan nito ang Tesaiga. Nahuli ng monk ang kutong lupa ngunit binugahan sila nito ng apoy. Lumaban si Shippo pero walang kwenta ang kanyang mga tricks saka sinunog na naman sila. Nagpatuloy sila Inuyasha hanggang sa mabat iwan ang kanyang ginamit na sandata. Ngunit nang tumama ang palaso sa espada ay nawala ang transformation nito kaya napatingin sila kay Kagome na tunay na reincarnation ni Kikyo. Pinuntirya ni Kagome ang banal na hiya sa braso ngunit di tumama kaya lagot siya kung di lang ito nagawang pigilan ng bida. Ayaw ng bida na manggialam pa si Kagome dahil mapanganib ang kaharap pero nagpasalamat siya dahil nabawasan ang lakas ng Tesaiga. Ngunit napaisip si Kagome kung senyales ba ng kahinaan ang pagpapasalamat nito. Sinapok ng monk ang kutong lupa at tinanong kung nasaan si Narako pero di nito alam kaya binugbog siya ni Miroku. Nagpanggap na nanghihina ang monk para ipasa sa kanyang bibig ni Kagome ang antidote pero nang si Shippo ang magpapainom ay tumanggi ito. Naisip ng bida na puntiryahin ang hiram na kamay nito upang hindi nito magamit ang Tesaiga. Kaya ito ang pinuntirya niya pero ginawa ni Sesshomaru ang lahat para mapigilan siya hanggang sa masuntok sa mukha. Nagawa naman ni Kagome na mawasak ang armor ng kalaban. Nagbabala si Sesshomaru pero umatake pa rin si Kagome ngunit nahuli ang palaso at tinunaw ito saka inatake nito ang dalaga na siya namang iniligtas ni Inuyasha na nag-alala kay Kagome. Nais sanang tumulong nito ngunit nag-aabang ang mga insekto sa kanya. Sumugod muli ang bida at tiniis ang pinsala ng Tesaiga at kinapitan niya si Sesshomaru upang makatakas sa mga kasama ngunit binutis siya ng kapatid. Nang magising ay ayaw pang umalis ni Kagome. Samantala nahugot naman ng bida ang kamay nito at nakuha ang Tesaiga subalit malala ang kanyang pinsala. Gayunpaman ay di sila makalapit dahil pinoprotektahan ito ng kapangyarihan ng Tesaiga. Kaya nagpa siya si Sesshomaru na umalis. Samantala ang bida ay tuluyan ng nanghina. Nag-aapoy ang kapuso
pagpuputol ng braso kaya tinanggal ito ni Sesshomaru dahil mapanganib ito sa kanya. Ibinalik ng insekto ang banal na hiyas kay Narako ngunit inatake din siya ni Sesshomaru dahil tila nais siyang mapahamak sa braso na ibinigay nito. Pero nalaman nilang nakatakas si Narako. Samantala ang mga bida ay nakasakay kay Hachi habang nagpapahinga. Sinabi naman ni Kagome na wag munang sabihin kay Inuyasha na may kinalaman dito si Narako upang makapag-focus ito sa pagpapagaling. Subalit nalalaman na pala ito ng ating bida. Nag-transform si Hachi at nagpasalamat ang grupo sa kanya. Sa kaniyaya ni Inuyasha si Kagome sa kagubatan para sa konting privacy kaya nagtungo sila sa balon. Palihim naman silang sinundan nila Miroko at Shippo. Nakapagtatakang napakabait ng bida kaya inisip ni Kagome kung meron ba itong sakit. Ngunit bigla siyang niyakap at sinabing labis siyang nag-aalala para sa buhay ni Kagome. Subalit kinuha pala nito ang banal na hiyas at pinababalik na siya sa kanilang mundo kaya itinulak ang dalaga. Nag-alala sila Shippo at Miroko subalit wala na doon si Kagome. Sinubukan ni Kagome na magbalik subalit di niya na magawa dahil wala ang banal na hiyas. Tinakpan pa ni Inuyasha ng puno ang balon na ikinagalit ni Shippo. Sa kaniyaya niya na si Miroko na hanapin si Narako pero sinabi ng monk na dapat muna siyang magpagaling. Samantala si Kagome ay di pa rin mawala sa isip si Inuyasha kaya napasigaw sa klase at napalabas ng silid. Si Inuyasha naman ay inaasikaso ng mga kasama upang mapabilis ang paggaling. Saka napag-usapan nila kung ano ang tunay na pakay ni Narako sa kanila. Dinala sila ni Kaide sa isang kuweba kung saan dating inaalagaan ni Kikyo ang isang lalaking sugatan na si Onigumo. Subalit nang makausap ito ni Kaide ay isa itong masamang lalaki na nais daw makitang masaktan si Kikyo. Pero nang sinabi niya ito sa ate ay ipinagsawalang bahala nito. At ilang araw ang lumipas ay nakita niyang nasunog ang kuweba. Nais malaman ni Inuyasha ang koneksyon ni Narako kay Onigumo kaya nagpa siya silang pumasok sa kuweba. Samantala sinusubukang tanggalin ni Shippo ang puno sa balon nang dumating ang isang halimaw. Nakita nilang walang tumubo na damo kung saan nahiga noon si Onigumo at naramdaman ng dalawa ang espiritu ng demon. Hinahabol si Shippo na agad namang iniligtas ng ating bida. Subalit nabuksan ng kanyang sugat. Nagpakilala si Royakon the Guardian of Hell. Nakilala daw ni Kaide na mabait na bantay ng gubat ngunit ngayon ay naging masama at nais silang patayin. Napilitan ng monk na gamitin ang wind tunnel ngunit naglabas ito muli ng mga lobo samantala kagagawan pala ito ni Narako dahil alam niyang nanghihina ngayon si Inuyasha. Kaya sumugod ang monk at sinubukang higupin si Royakon ngunit winasak nito ang lupa para makatakas. Naramdaman daw ni Miroko na kagagawan nito ni Narako kaya nais itong hanapin ng bida pero bumagsak. 3 araw ang lumipas kaya naboboring na si Kagome. Tapos niyaya pa siya ng date ni Hojo saka pinilit siya ng mga kaibigan kaya pumayag ang dalaga. Subalit pag-uwi ay sinubukan niya pa ring magtungo sa feudal era. Kinulong nila si Inuyasha gamit ang sacred enchantment para mapilitang magpagaling sa kaginaya ni Shippo si Kagome kaya pinagsisipa. Pinipilit niya pa ring tumakas kaya pinigilan ng monk. Saka nagpatuloy sa pagpahid ng mahiwagang herb para sa kanilang susunod na laban. Nahanap ni Narako si Royakon na natatakot na mahigop sa wind tunnel kaya dinagdagan ni Narako ang banal na hiyas at agad itong naging mas malakas. Agad din itong nahanap ang kinaroroonan nila subalit merong barrier na inilagay sila Miroko at Kaide kaya hindi ito makapasok. Subalit tatamaan ng palaso si Kaide kaya napilitang gumalaw ang monk at naglaho ang kanilang barrier kaya naman winasak ni Royakon ang kinaroroonan ni Inuyasha subalit nahiwa ito ng bida. Sa tuwing nangangamusta ang mga classmate ni Kagome ay nagpapalusot ang lolo na meron siyang iba't ibang sakit para makaliban sa school kahit sa ngayon ay nandoon naman ang kanyang apo. Ngunit nagtaka pa ang lolo kung ba't di na siya nagpupunta sa feudal era. Naalala niyang meron siyang date ngayon pero nagtungo na lang sa balon dahil miss niya na si Inuyasha samantala kalaban ng bida ang Guardian of the Forest na pinalakas ni Narako kaya natatalo siya nito. Tapos nahulog niya pa ang banal na hiyas mabuti ay kinuha ni Shippo. Ngunit naglabas ng mga lobo si Royakon para habulin ito. Gumawa siya ng mga clone gamit ang dahon. At kahit na di nagtagal ang ginawang mga clone ay nagawa naman niyang makatakas. Ngunit tumama siya sa isang sanga kaya nahulog sa balon at nahulog ang hiyas. Papaalis na sana si Kagome nang maramdaman ang banal na hiyas kaya nagbalik siya kahit late na sa date. Samantala nakikipagtuos pa rin ang mga kaibigan sa mga puwersa ni Narako nang mapansin nilang nahihirapan si Inuyasha dahil sa sugat nito. Giit ng monk na puntiryahin niya ang banal na hiyas pero di nila matukoy kung nasaan dahil wala si Kagome. Kahit nasa date na si Kagome ay si Inuyasha pa rin ang nasa isip niya na napansin ni Hojo. Dahil sa pag-aalala ay nagbalik siya sa balon at naghukay kaya nakita ang hiyas at tuluyan siyang nakabalik sa feudal era kung nasaan si Shippo pero kakainin na sila ng mga lobo. Nang maamoy siya ni Inuyasha ay pinilit ng half-demon ng katawan upang mabilis niyang matalo ang halimaw. Saka nagtungo siya kay Kagome kahit buhay pa ang malaking wolf. Napapaligiran na sila Kagome ng mga wolf kaya ang bida ay tinanggal ang nilagay niyang puno at ipinakain niya ito kay Royakon. Dahilan para maglaho ang mga alagad nito. At nang muling magkita ang dalawa ay napayakap ang dalaga dahil na-miss niya si Inuyasha. Pero di nag-react ang bida kaya nagtampo ito at nagalit. Napansin ni Kaide na naglaho kusa ang mga insekto. Samantala si Narako ay napagtanto na kamukha ni Kagome si Kikyo. Naramdaman naman ni
ni Kagome ang napakaraming banal na hiyas kaya agad na nagtungo ang mga kasama at nakita na nila si Narako. Tinanong ng bida kung ba't nais siya nitong mamatay. Si Kaide naman ay tinanong kung ito ba si Onigumo. Sagot nitong sa nakaraan ay tinawag ni Onigumo ang napakaraming demonyo na pumasok sa kanyang katawan at naging iisa ang mga ito at naging si Narako. Dagdag pa nitong Hamina ang kapangyarihan ni Kikyo dahil nagkagusto ito sa isang half-demon. Kaya minabuti ni Narako na magbalat kayo upang mag-away sila ni Kikyo. Dagdag pa ni Narako na kung ginasto lang sana ni Kikyo na mabuhay ay makakamtan niya ito gamit ang banal na hiyas at maiintindihan ang katotohanan sa kadiliman. Tinanong ng bida kung ilan ang piraso ng hiyas ni Narako ngunit sa sobrang dami ay di mabilang ni Kagome pero umatake pa rin si Inuyasha kaya nasira ang damit nito. Subalit naglabas si Narako ng nakapangingilabot na kapangyarihan na nagsanhi ng pagkagunaw ng buong paligid kaya naglaho ang pang-itaas na damit ni Inuyasha. Naisip ni Narako na patay na ang bida ngunit gamit ang Tesaiga ay nagawa nitong protektahan ang sarili saka inatake si Narako at nakita ang tatak ng spider sa likod. Ngunit nagawa pa rin itong makatakas mula sa ating bida. Nagtungo sila sa isang mansyon upang imbestigahan ng demonyo na kumukuha ng kaluluwa ng mga namatay na dalaga. Dahil sa galing makipag-usap ni Miruko ay binigyan sila ng maraming pagkain. Samantala si Kikyo na binuhay ni Urasuwe ay nanirahan kasama ng mga bata subalit alam ni Master Sekai na isa itong demon. Pero tinawag sila ng dalaga dahil alam pala nitong nandoon sila. Kunwaring nahulog ni Master Sekai ang scroll na pangpatay ng demonyo at nakiusap na kunin ito ni Kikyo. Ngunit pinulot lang ito ng dalaga at walang nangyari, pero nang kunin niya ay siya ang nasaktan. Subalit isa lang palang imahinasyon pero nakita niyang naglaho ang nakasulat sa scroll. Kaya sinabi ni Master Sekai na bumalik na lang si Kikyo sa pinanggalingan nito na di naintindihan ng mga bata. At pagbalik sa isang village ay tunay na malapit si Kikyo sa mga tao lalo na sa isang batang si Sayo kaya nais niya sanang manatili subalit alam niyang may magtatangka sa kanya. Kakatapos lang magpatrol ni Inuyasha at sinabi ni Kagome na pinuntahan ni Miruko ang isa pang prinsesa. Dumikit naman si Kagome sa bida dahil natatakot na daw siya. Samantala nais nang umalis ng monk dahil ang pangit nito. Biglang bumangon ang binabantayan nilang prinsesa at kinuha ng isang demon ang kaluluwa nito kaya pinatay ni Inuyasha. Ngunit nakita nila sa labas na napakarami pala ng mga ito at si Miruko ay tumatakbo pa rin sa prinsesa. Samantala sa isang village ay di makatulog si Sayo dahil naaalala ang sinabi ng monk. Saka nakita niya si Kikyo kaya sinundan niya ito at nakita na si Kikyo pala ang kumukuha sa mga kaluluwa upang mapanatili ang kanyang buhay. Ngunit nandoon din ang monk na nais siyang pabalikin sa kabilang buhay kaya gumamit ito ng demon binding spell upang magtagumpay. Subalit nakatakas si Kikyo at si Master Sekai ay napatay nito. Kaya bagsak siya at nawasak ang demon binding artifact at napatakbo ang kasama. Dahil nakita ni Sayo ang sikreto ni Kikyo ay natakot na ito sa kanya kaya nagpasya na lang si Kikyo na umalis. Nais tulungan ni Kagome ang mga kaluluwa ng kababaihan na kinuha ng mga demon ngunit ayaw ni Inuyasha dahil walang banal na hiyas. Nakita nila ang lumulutang na monk na iniligtas nila ngunit natakot ito. At sinabing kamukha daw kasi ni Kagome ang nakita niyang demon. Dahil dito ay nalaman nilang si Kikyo ang kumukuha ng mga kaluluwa. Agad na naghanap si Inuyasha sa layuning iligtas si Kikyo. Dahil dating kasintahan ni Inuyasha si Kikyo ay naisip ni Miruko na magkakabalikan ang mga ito na ikinainis ni Kagome. Ngunit biglang nagdilim at nakita ang mga demon na sinundan nila pero di makapasok ang monk samantala nagpatuloy si Kagome at nahulog siya sa bangin. At doon ay nakita niyang nagpapahinga si Kikyo. Nakarating si Inuyasha sa isang lugar kung saan nakita ang pangtali ng buhok ni Kikyo. Pinagmasdan nito ni Kagome at nang magising ay nagtaka kung paano siya nakapasok sa barrier. Nang malaman ni Kikyo na nais pumasok doon ni Inuyasha ay ginamitan nito ng spell si Kagome. Samantala nakita ng bida ang mga demon subalit di siya makapasok. Ngunit pagkatapos atali si Kagome ay binuksan ni Kikyo ang daan ni Inuyasha upang magkita sila dahil di niya daw papayagan na makalimutan siya ni Inuyasha. Kaya sinabi ni Kagome na hanggang ngayon ay iniisip pa rin siya ng bida. Ngunit matindi ang galit sa puso ng priestess. Dumating na rin ang bida ngunit di nito nakikita si Kagome. Giit ni Kikyo na kailangan niya ng mga kaluluwa upang mapanatili ang katawan kaya alam niyang galit sa kanya si Inuyasha. Subalit inamin ng bida na miss na siya nito. Nakaramdam ng kalungkutan si Kagome nang marinig ito. Naantig ang puso ni Kikyo sa narinig kaya hinalikan niya ang bida sa harap ni Kagome. Saka nagyakap ang dalawang nagmamahalan at inisip na sana ay di na matapos pa ang mga sandaling iyon. Subalit biglang nagliwanag ang paligid dahil balak palang isama ni Kikyo si Inuyasha sa impyerno. Di marinig ng bida si Kagome kaya si Kikyo na lang ang pinakiusapan niya. Ngunit tinakot siya ni Kikyo ng kapangyarihan nito dahil ayaw nitong magpapigil. Gayunpaman ay di sumuko si Kagome at sa kanyang pagsigaw ay naapektuhan si Kikyo kaya lumabas ang mga naipon na kaluluwa. Kaya nais magmadali ni Kikyo na dalhin sa impyerno si Inuyasha. Mabuti na lang ay narinig na rin nito ang boses ni Kagome kaya iniwan nito si Kikyo at pinatay ang mga demon kay Kagome. Dahil dito ay walang nagawa si Kikyo at tuluyan na itong naglaho. Nagdrama si Kagome dahil sa mga narinig kanina at sinabing napanood niya ang lahat kaya lumayo muna siya kay Inuyasha. Pero walang ideya ang bida kaya
kaya pinadapa. Pagdating ng mga kasama ay wala rin silang alam sa nangyari. Samantala nagtungo pala si Kikyo kay Kaide at tinanong nito ang tungkol kay Narako. Sinabi ni Kaide na nagpakain sa mga demonyo si Onigumo at mula dito ay ipinanganak ang demon na si Narako. Saka nag-alala si Kaide dahil di makamove on kay Inuyasha ang ate niya. Kinabukasan ay bad trip pa rin si Kagome kaya umuwi na ito. Subalit nagbalik rin agad si Kagome dahil naiwan ang kanyang mga gamit. Nang marinig niyang pinapili nila Miruko kung sinong mas matimbang sa kanila Kagome at Kikyo pero di makapili ang bida. Nang biglang dumapa ang half-demon dahil sa nagbalik na Kagome. Natatakot ang mga tao kaya tinawag nila ang Slayer na si Sango at nang dumating ang malaking halimaw ay pinatay niya ito gamit ang malaking boomerang kaya nakuha niya ang banal na hiyas na taglay nito. Pagkatapos ay sinabing tumawag lang sila pag kailangan ng tulong. Naisip ni Inuyasha na pabayaan si Narako at pag nakuha na nito ang lahat ng piraso ng hiyas ay sa kanila kukunin. Kaya pinaliwanag ni Shippo na kung mas dumami pa ang banal na hiyas ni Narako ay baka di na nila ito matalo. Gayunpaman ay nag-aalala daw si Miruko na kung sakaling magamit nga ni Inuyasha ang banal na hiyas upang maging full demon ay baka maging masama ito. Nalaman nila sa isang nayon na nakuha na ng Slayer ang banal na hiyas sa halimaw. Umuwi si Sango sa kanyang nayon at dala niya ang mga nakuha sa halimaw upang gawin nilang kasangkapan sa armor. Na-miss rin siya ng alagang si Kirara saka dumating ang kapatid na si Kohako dahil pinapatawag daw siya ng ama. Dinasala nila ang banal na hiyas upang ma-purify ngunit alam ng chief na kailangan nila ng isang taong may kakayahan na mag-purify nito. Dahil 11 na si Kohako ay nais ng ama na sumali na ito sa laban. Nagsanay ito ng kalawit at nagtanong tungkol sa mga demon. Kaya sinabi ng ate na ang pinakamapapanganib na demon ay ang mga nagpapanggap na tao. Pagsapit ng gabi ay dinala sila ng ama sa isang mapanganib na misyon. Pero nagduda ang feudal lord nang makitang may isang babae at isang bata sa grupo kaya sinabi ng ama na ang dalawang anak ang pinakamahusay sa kanilang nayon. Agad silang naghanda nang dumating ang nakapangingilabot na demon. Giit ng tauhan na ang halimaw ang sanhi ng pagkakasakit ng young master kaya matutuldukan na rin ang kanyang paghihirap. Samantala sa labas ay nakikipaglaban ng mga slayer sa giant spider ngunit nahuli si Kohako na iniligtas ng kasamahan. Saka winasak ng isa ang mga paa nito at si Sango ay inatake ito ng malaking boomerang na nagbalik din sa kanya. Subalit merong maliit na gagamba ang nagkontrol kay Kohako kaya pinagpapatay niya ang mga kasama, saka inatake rin ito ang ate niya. Sa muli ay pinagsasalag ito ni Sango ngunit bumunot ito ng espada saka nakita ang sapot ng gagamba na nagmumula sa boss kaya pinatay niya ang mga tauhan nito subalit tinamaan siya ng kapatid. Pagkatapos ay pinagpapana si Kohako dahil sinabi ng feudal lord na mga baliw sila, ngunit pinatay naman ng young master ang tatay nito dahil nalaman na kinokontrol na lang ito ng demon. Saka pinag-utos na ilibing ang magkapatid sa kanilang halamanan. Hindi mahanap nila Kagome ang nayon ng mga demon slayer. Nang maramdaman ng mapanganib na ihip ng hangin saka dumaan ang napakaraming mga demon na sinundan ng grupo. Nabuhay pa si Sango na nakita naman ng young master. Samantala labis ang kaguluhan sa nayon ng mga demon slayer dahil sinabi umano ni Narako sa kanila na wala dito ang mga slayer. Nasa gitna ang mga banal na hiyas nang inatake rin siya ng mga demon pero hinigop niya lang ang lahat ng mga ito upang mas lumakas. Nakarating sila ngunit puro bangkay ng mga tao at demon ang nadatnan. Saka nakita nila ang isang nilalang kaya naghanda si Inuyasha pero biglang nagsalita si Mayoga kaya nagtransform ang cute na hayop tapos nagpakita na si Mayoga sa kanila. Naghanda sila ng libingan para sa mga namatay na tao. Nang sinabi ni Mayoga na tila may nagplano nito dahil saktong umalis ang pinakamagagaling na demon slayer. Pinaalagaan naman ng young master si Sango. Samantala nagpapanggap pala na mensahero si Narako at sinabing wala na ngayon ang demon slayer village. Nalaman nila Inuyasha kay Mayoga na nakikita nito si Narako sa paligid. At nagsinungaling naman si Narako na si Inuyasha ang umubos sa buong demon slayer village na narinig ni Sango kaya nais niyang patayin ang ating bida. Dahil dito ay sumama si Sango kay Narako para hanapin si Inuyasha. Samantala nailibing na nila ang mga bangkay at itinapon nila sa isang kuweba ang katawan ng mga demon. Giit ni Mayoga na ang village na ito ay bihasa din sa paggawa ng mga armor at weapon gamit ang katawan ng mga napatay na demon. Sinasabing sa limestone cave na ito nagmula ang banal na hiyas pero di sila makapasok dahil sa barrier. Nahihirapan na ang katawan ni Sango kaya inalok siya ni Narako ng banal na hiyas. Samantala sinusubukan pa ring makapasok ni Inuyasha. Kaya nagpasya na lang silang hanapin ang mga top demon slayer upang magtanong tungkol sa banal na hiyas. Subalit di rin nila mahanap ang kastilyo dahil may kumokontra sa pang-amoy ni Inuyasha nang biglang dumating ang malaking boomerang. Giit ni Mayoga na wag nila itong kalabanin ngunit umatake muli si Sango na sinalag ng Tesaiga. Di ito tumigil sa pag-atake sa bida kaya ginamit ni Miruko ang wind tunnel ngunit dumating ang mga insekto dahil nandoon pala si Narako. Nakailag ang bida ngunit nahuli ng kadena nito. Habang nakikipaglaban ay napansin ni Kagome ang banal na hiyas sa likod nito saka gumamit ng poison powder. Si Miruko naman ay inatake si Narako hanggang sa maputol ang kamay. Subalit ang kamay nito ay nagawang makuha ang banal na hiyas ni Kagome.
Saka nagpalabas ng poison gas at bago umalis ay sinabing maghihintay siya kay Sango sa kastilyo. At pinag-utos ni Sango kay Kirara na bantayan si Narako at patayin kung kinakailangan saka nag-transform at umalis. Sa pag-atake ni Sango ay binato siya ni Inuyasha ng espada upang mawala sa posisyon ang Slayer kaya gumamit ng poison powder pero tinanggal ng bida ang mask niya pero iniligtas siya ng half-demon. Ngunit sinaksak niya pa rin si Inuyasha. Sinabi ng bida na niloko siya ni Narako at puno na din siya ng dugo pero di nararamdaman dahil sa banal na hiyas. Subalit nang maalala ang kapatid ay nawalan na ito ng malay. Di na rin nakahabol si Miroko dahil sa isang bangin. Kaya isinakay siya ni Kirara at tinamaan niya ito sa ulo ngunit naglabas ng mga kamay kaya umilag at winasak ang mga ito pero nahuli sila at bumagsak. Napanaginipan ni Sango ang kapatid ngunit wala siyang boses. At nang magising ay dala siya ni Inuyasha. Saka sinabi ni Kagome na prank lang ang half-demon pero mabait ito. Nagpatuloy sa pag-atake si Narako sa dalawa subalit nabubuo muli ang mga galamay tapos nahuli ang monk at natusok siya nito. Mabuti ay iniligtas siya ni Inuyasha. Nalaman nilang si Narako ang may kagagawa ng lahat na narinig din ni Sango. Kaya aatake sana ito pero nahulog ang banal na hiyas na kinuha ni Narako. Nagpatuloy sa pag-atake ang bida at naputol ang ulo nito. Pero gumalaw pa rin ito at nagpatuloy sa pag-atake sa kanila at nabubuo pang muli ang mga galamay na tila walang katapusan kaya sinabi ni Sango na puntiryahin ang puso nito kaya hiniwan ng bida ang katawan ni Narako kaya sumabog ang ulo nito sa ere at nakitang isa lang itong laruan. Dahil dito ay naputol ang puppet na pagmamayari pala ng Young Master na siyang tunay na katauhan ni Narako. Naglalabas si Kagome at sila Shippo ay nasa mga sandata. Dahil 10 araw na ang nakalipas ay nais na ng bida na magsimula silang hanapin ang kastilyo na pinagtataguan ni Narako. Ngunit nais ni Miroko na makapagpahinga muna si Sango. Dahil sa nangyaring trahedya sa angkan ni Sango ay nagpa siya itong sumama kay Kagome upang tulungan silang mapatay si Narako at upang mabawi ang banal na hiyas na sa rehiyon daw na ito nagmula. Muli silang nagtungo sa Limestone Cave. Giit ni Sango na ang babaeng pinagmula ng banal na hiyas ang naglagay ng barrier dito. Dahil nakikisimpatya sila sa mga napatay ng demon ay pinahintulutan na silang makapasok maliban na lang kay Mayoga. Nakita nila sa loob ang mga yumaong demon at ang katawan ni Priestess Midoriko na nagmula pa sa ilang siglong nakalipas. Kwento ni Sango na dumami noon ang mga demon dahil sa pagkain sa mga bangkay mula sa mga digmaan. Minaliit ito ni Inuyasha dahil natalo ng mga demon. Giit ni Sango na isang linggo kasi itong nakipaglaban at nagawa pa nitong ma-purify ang maraming demon tapos ginamit na kasangkapan ng sariling kaluluwa upang makagawa ng banal na hiyas na dinukot nito mismo sa sariling katawan kaya may butas ito. Kaya naman di pa natatapos ang laban ni Midoriko hanggat nandito pa ang banal na hiyas. Nang sinabi ng bida na gagamitin niya ang banal na hiyas para maging ganap na demon ay pinaalis siya sa loob ng kuweba. Sa paglipas ng panahon ay kung kani-kanino napunta ang banal na hiyas. At isang malagim daw na labanan ang naganap sa grupo ng lolo kaya nabawi nila ito. Ngunit sa sobrang kasamaan ay di nila mahawakan kaya ipinaubaya nila sa priestess na si Kikyo. Dahil sa dami ng mga nadadamay ay kailangan na nilang mapigilan si Narako. Habang nasa bubong ay sinabi ng monk na huwag itong gamitin ni Inuyasha para maging full demon. Mapayapa silang natutulog ng magising si Kirara at pumasok ito sa kuweba kasama si Mayoga na humingi ng tawad at nagpasalamat dahil pinayagan na siyang makapasok ni Midoriko. Saka pinuntahan niya ang butas sa katawan ng priestess ngunit yumanig kaya nahulog niya ang banal na hiyas dahil sinusubukan palang mabuhay ng mga demon na hindi masyadong na-purify at inatake siya ng mga ito. Si Kirara naman ay nag-transform upang lumaban. Nagising ang mga kasama at agad na nagtungo sila Inuyasha. Inatake sila ng mga ito at nang balak nilang kunin ang banal na hiyas ay nahuli sila ng gumalaw na demon. Saka gumalaw ang ulo nito na papatayin na sila subalit nabuhay din ang kaluluwa ni Midoriko na winasak ang malaking demon sa isang atake lang. Ngunit ito pala ay ang ating bida saka nabawi na nila ang banal na hiyas. Tapos hinanap ni Inuyasha si Mayoga para pagsabihan. Saka kinuha siya at winasiwa saka inihagis. Samantala na-relax si Kirara nang makita ang dating master. Dahil sa nakaraan ay siya pala ang kasama ni Midoriko sa pakikipaglaban. Nagsimula silang maghanap kay Narako. Giit ni Miroko na naiintindihan niya daw ang pinagdadaanan ni Sango. Ngunit nagalit ang dalaga dahil minamanyak pala siya nito. Nagbalik si Shippo na nakakita daw ng malaking lawa na merong shrine sa gitna. Sa paglalakbay ay nakita ang mga biktima ng baha na magsasagawa ng human sacrifice sa water god. Nakikiusap ang isang lalaki sa headman at binatikos din ni Inuyasha ang tradisyon kaya nagalit sa kanya ang pinuno. Kaya tinulungan siya ni Miroko at sinabing papatayin nila ang demon na nagpapahirap sa kanila pero matigas ang pinunong panot dahil ang anak niya naman daw ang isasakripisyo kaya nagpatuloy ang mga ito kaya pinaghinalaan nila Inuyasha ang panot. Isang bata ang tumawag sa kanila at binigyan sila ng mga bagay bilang kabayaran dahil nais nitong magpatulong na kalabanin ang water god pero
pinagbabatukan ng bida para daw maintindihan nito ang panganib. Sinamahan sila ni Taromaru sa misyon, at nalaman nilang ito ang anak ng headman at anak ng iba ang isasakripisyo. Nalalaman daw nila ang pinili kung sino ang tatamaan ng puting palaso. Pero nang siya ang mapili ay sinabi ng ama na magtago at naghanap ang ama ng kanyang kapalit. Nais ni Sango na mag-isang harapin ang tinatawag nilang Water God kaya nagkasagutan pa sila ni Inuyasha. Nagtungo na sila sa Water Shrine ngunit sumugod agad ang bida at tinapos ang mga bantay saka winasak ang gate. Samantala kaharap ng Water God ang bata ngunit nalaman nitong di siya ang anak ng headman kaya papatayin na lang daw ito at ipapadala sa village kasabay ng matinding ulan nang biglang dumating sila Inuyasha na tinalo ang mga tauhan na naging mga seafood. Sumugod ang bida ngunit napatalsik siya nito at napigilan nito ang Tesaiga dahil sa Trident of Amakoy. Gamit ang sandata ay gumawa ito ng maraming tubig kaya nanganib ang grupo saka tinamaan pa ng bato ang bida ngunit walang nagawa si Kagome na napunta sa harapan ng demon. Sinubukan silang iligtas ni Soichi saka umatake si Kagome na nahuli nito pero nabiktima ang demon. Pinagsasampal ni Shippo si Taromaru at tumakas na sila sa galit na demon. Magsi-CPR na sana ang monk nang magising si Sango kaya sinampal ang kanyang mukha. Nakita din nila si Inuyasha dahil iniligtas pala sila ng mga isda na sinabing ikinulong ng impostor ang tunay na water god. Nagmadali si Inuyasha para kay Kagome. Samantala nagtatago sila Kagome ngunit pinuluputan at winasak ang buong shrine kaya nakita sila nito. At nang tutuhugin na siya ay iniligtas ni Inuyasha ngunit nagbalik na naman ang Tesaiga. Tumakbo ang demon ngunit umatake ito at nagawang mahuli ang ating bida. Ngunit nagawang makatakas at nakailag pa sa atake ngunit nahila siya nito sa ibaba ng lawa. Nagtungo naman sila Miroku upang iligtas ang tunay na water god. Narinig nila ang boses ng isang babae at pinakawalan ang seal. Saka nakita ang goddess na nakakulong. Nag-aalala na sila kay Inuyasha nang dumating sila Sango na dala ang tunay na water goddess na itinapon ng hikaw kaya naglaho ang tubig sa bandang iyon ngunit inatake sila nito. Umatake at kumapit si Inuyasha at umatake din si Sango na sinalag lang nito. Tapos tumawag ng rain clouds ang demon at nang umatake si Sango ay natalo siya ng matinding water tornado. Ngunit tinulungan siya ni Inuyasha na nagawang makuha ang trident kaya nag-transform ang demon na kinagat ang bida, subalit sinuntok lang siya nito. Nag-alala sila sa tornado kaya sinabi ng goddess na mapipigilan niya ito gamit ang trident kaya inihagis ito ng bida pero nahuli siya at di rin umabot ang sibat kaya lumangoy si Taromaru ngunit inihagis siya ng demon at si Sango ay pinutol ang katawan nito. Saka tinulungan nito si Inuyasha at tinulungan siyang bumuelo at sa tamang pagkakataon ay nahiwa niya na ang demon at si Miroku ay hinigop naman ito gamit ang wind tunnel. Tapos binigay ng bida ang trident at nagpalaki ang goddess saka pinigilan nito ang mga water tornado kaya nagliwanag na sa lugar. At wala man silang nakuhang hiyas pero paldo na naman si Miroku. Kinabukasan ay nagpausok sila ng pangontra sa demon kaya naapektuhan din si Inuyasha. Ngunit magandang babae ang hinahunting ng monk at lumabas ang demon na pinatay agad ni Sango. Di pa rin naka-recover si Inuyasha, naisip naman ni Shippo kung nakascore na ba ang monk sa magandang babae. Samantala tuluyan nang naakit nito si Miroku. Ngunit itinulak at pinalo dahil alam niya palang nagpapanggap lang ito at isa talagang mantes. Umilag siya sa mga atake at nagsimulang higupin ito na nagdulot ng pinsala sa kanyang kamay. Ngunit pag-uwi ng monk ay pinandirihan siya ng kababaihan. Sumasakit na naman ang kamay ni Miroku. Saka naalala nung nahigop ang ama ng sariling wind tunnel. Kinabukasan ay umalis si Miroku at kasama nito si Hachi na nagtungo sa libingan ng kanyang ama. Naabutan niyang sobrang lasing ni Master Mushen. At nakiusap siyang ayusin ang crack sa kanyang palad pero sinabing mamamatay na siya ngayong gabi ngunit nagbibiro lang pala kaya binukulan. Nagbabala ang Master na tatahiin ang crack pero bawal niya munang gamitin ang wind tunnel. Sinabi ni Mayoga na nakita niyang palaging nakatingin sa palad si Miroku at nag-iisip ng malalim kaya nais ni Kagome na hanapin ito. Samantala isang demon ang dumating at sumapi ito kay Master Mushen kaya nanganganib si Miroku. May naramdaman si Kagome kaya pinutol ng bida ang puno at nakita ang insekto na di tinamaan ni Sango. Saka naisip ni Inuyasha na nasa panganib si Miroku. Nakatakas ang binatang monk saka sinabi ng demon na sinuhulan siya ng banal na hiyas ni Narako. Nakailag pa rin ang binata at sinalag ito gamit ang staff saka tinulungan siya ni Hachi na makatakas. Ngunit dumating ang maraming demon kaya pinatakas niya si Hachi dahil siya lang ang pakay ng mga ito. Subalit sinundan at inatake si Hachi ng mga insekto na nakita nila Inuyasha kaya tinulungan niya ito. Samantala kailangang ma-maintain ng monk ang barrier para di siya makita. Sinabi ni Hachi ang kalagayan ng monk ngunit dumating ang mga demon na pinaghihiwa ng Tesaiga ni Inuyasha. Nakita na ng mga demon si Miroku kaya tinanggap niya na ang kamatayan. Ngunit nailigtas siya ni Inuyasha saka dumating ang mga nag-aalalang kaibigan. Dumating si Master Mushen na pinulaputan ng mga bidang Tesaiga saka lumipat ito sa ating bida. Saka sumugod ang mga demon na winasak lang lahat ni Inuyasha ngunit napabagsak siya ng magic ng monk.
Advice ni Mayoga na hanapin nila ang nagkokontrol kay Master Mushen. Nakita nila ito sa bubong pero di tinamaan ni Kagome. Pinilit ng bida na maabot ang monk pero kinonsensya siya dahil ito lang daw ang nakakapag-repair ng wind tunnel ni Miroku. Saka muling dumating ang mga demon subalit ginamit na ni Miroku ang wind tunnel kaysa gawin silang pulutan ng mga demon. Nakatakas si Inuyasha at inumbag ang monk samantala nadulas si Miroku at kinuha siya ng bida na nagbantang wawasakin ang kanyang kamay pag ginamit pa ang tunnel. Saka kinuha ang Tesaiga at nagawang maubos ang mga ito sa isang atake lang. At tumakas ang Mastermind Demon na pinatay ni Sango at nailigtas ni Shippo ang base na siyang ginamit nila upang tanggalin ang Demon Worm. Kinabukasan ay nagpapahinga si Miroku matapos tahiin ng monk ang mga crack sa wind tunnel ngunit kailangan na nilang mapatay si Narako para mailigtas si Miroku. Ngunit nang magising ang monk ay puro pang mamanyak na naman ang inaatupag kaya binukulan ni Sango.